Paano kung may tumawag sa inyo ng 3:00 ng gabi at humihingi ng tulong? Ano ang pwede mong gawin? Ako nga pala si Jopet, nag-aaral sa paaralan. Tulog na ako nang biglang may gumising sa akin na ang akala ko ay alarm. Laking gulat ko nang pindutin ko ang cellphone. Napindot ko ito sa answer at biglang may nagsabi sa kabilang linya, "Tulong, tulong, tulong." Dito nagulat ako. Akala ko isang simpleng alarm lang ito. Yun pala, tawag na ito ng isang lalaki na humihingi ng tulong sa kabilang linya. Tinanong ko kung tiga saan ito, ngunit hindi na ito sumagot. Tinignan ko ang oras, 3:00 ng gabi. Sa mga oras na iyon ay tulog na ang aking pamilya. Sa umpisa ay hindi ko alam ang aking gagawin, kaya't natulog na lamang ako. Ngunit hindi pa man mahimbing ang aking tulog, muli ay may tumawag na naman. Nang sagutin ko ulit ito, humihingi na naman ng tulong ang lalaki sa kabilang linya. Sabi ko, "Sino ka? Anong pangalan mo? Sumagot ka, sumagot ka." Ngunit hindi na ito sumagot at namatay na naman ang telepono. Sa pangalawang pagkakataong pagtawag niya ay natakot na ako. Ginising ko na ang aking ina. Ngunit hindi ito naniniwala dahil sino ba naman ang tatawag sa 10 oras ng gabi? Tinignan niya ang oras, 3:00 ng gabi. Binuksan niya ang telepono kung saan tumawag ang lalaki. Ngunit walang tawag akong natanggap. Sabi niya panaginip lang iyon. Matulog na lang daw ako at wag nang mga bala pa ng natutulog. Sabay abot sa akin ng cellphone. Tinabi ko ang cellphone sa aking pagtulog. Inantay kong tumawag itong muli. Nang tumawag ito at humingi ng tulong ay pinagmumura ko ito. Bigla naman itong sumagot sa akin. "Humihingi na ako sa iyo ng tulong. Please, puntahan mo ako sa lugar kung saan ako naroon." Sumagot ako sa kanya, "Kung nang paprank ka, wag ako. Hindi mo na ako maluloko dahil may naabala na akong natutulog. Yun ang nanay ko. Kaya please wag ka nang tumawag." Yun ang sagot ko sa kanya. Nang patayin ko ang telepono ay muli itong tumawag. Nang sagutin ko ang telepono, sabi niya sa akin, "Puntahan mo ako ngayon na humihingi ako sa iyo ng tulong." Lumabas ako ng pinto ng bahay namin habang nakikinig sa sinasabi niya sa kabilang linya. Nandito ako, puntahan mo na ako." Laking gulat ko nang may tao sa aking harapan. Sabi niya, "Ikaw ba ang sumagot sa kabilang linya?" Nanginginig akong sumagot, "Ako nga." At bigla ako nitong hinila pabalik sa pinto namin at ang sabi niya, "Mali ang tumatawag sa'yo. Huwag mo na itong sasagutin muli. Kung hindi, susunduin ka nito papunta sa kamatayan." Ngunit ang tumatawag ay nasa kabilang linya pa rin. Sinasabi nitong, "Puntahan mo na ako ngayon na humihingi ako sa iyo ng tulong." Ngunit ang babaeng nasa aking harapan ay nagsabi, "Patayin mo na ang tawag ngayon din." Nang pindutin ko ang end call, hindi na ito ma-end call at tumatawa na ang nasa kabilang linya. At kinuha ng babae ang cellphone sa akin at binasag ito. Ngunit ang caller ay nasa kabilang linya pa rin. Tumatawang nasa kabilang linya at sinasabi nito, "Susunduin na kita, ha, susunduin na kita." At doon ay napakapakan ng babae ang cellphone at sinabuyan ito ng asin. At laking gulat ko, hindi ito ang aming cellphone. Mali lang pala ng tawag ang sundo. At dito ay pinaliwanag ng babae ang lahat. Sabi niya sa akin, asawa niya ang tumatawag.
nananakot ito ng 3 AM dahil gawain niya ito nang siya ay nabubuhay pa. At ang solusyon lamang dito ay huwag sagutin ang tawag ng 3 AM at sabuyan ito ng asin para mawala ang koler. At matapos iyon ay umuwi na nga ako sa amin at hindi ko na hinayaan pang hawakan ulit ang cellphone na iyon.